Guys, nandito kami sa Sukwakip ngayon. It's Thursday and it's 8 o'clock ng gabi. Ayan, kadadating lang namin guys kasi may pinuntahan kami. And ngayon nandito kami para maghanap ng matatambayan or makakainan mamaya. Alam nyo ba ang Sukwakip para sa akin isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa Qatar. Actually, yung mga bumibisita dito, pumupunta talaga sila dito sa Sukwakip kasi ang dami mo ditong makikita. Bukod sa napakaganda ng lugar na to, sobrang dami nyo pang mabibili dito. Dito kayo makakabili ng mga souvenirs, abaya, at dito din kayo makakabili ng gold. Let's go out guys. Ang dami ng tao sa loob. At ang hirap mag-video. Kung bumibisita nga lang kayo or mahilig kayo mag-collect ng mga souvenirs, dito nyo yan makikita at ang gaganda at ang dadami talaga nila dito. At mura lang yung mga yan guys, pwede pa kayong tumawad. Guys, may hinahanap akong restaurant. Kanina pa kami naglilibot and nakapasok lang kami sa kasulok-sulukan ng Sukwakip. Nandito na kami sa second cup. Kanina ko pa ito hinahanap. Tapos mamaya pupunta naman kami sa Musharraf kasi may gusto ko doon puntahan. Yung McDonald's doon. Ang tagal ko nga dito guys, hindi ko pa napupuntahan yung McDonald's ng Musharraf. Kaya pupunta ko. Guys, yung pinunta ko dito, yung yogurt na may fruits. Ayan, sobrang sarap nito guys. Mahilig talaga ako sa yogurt kaysa sa ice cream. At hindi nga talaga ako nagsisi dahil sobrang sarap niya. Yung small nila is 25 riyals and yung medium naman is 27 riyals. Remember before, I wanted to go to Bida Park, but you forced me to go. Ang lamig guys, sobrang lamig na wala pa naman kaming, manipis lang yung jacket niya tapos ako walang jacket kasi kayo na pa kami nasa labas. Hindi ko akalaing lalamig na naman ng grabe. Guys, nandito na kami sa McDonald's. Ang layo na nilakad namin. Akala ko malapit lang yung lalakarin. Ang haba pa pala. Nawala pa kami. Nandito pala kayo sa sa Musharraf, pababa. Katapat lang nun yung McDonald's. Mamaya pag uwi namin, mag-metro na lang kami kasi sobrang traffic ngayon dahil Thursday. Ang daming tao. Kaya for sure, traffic din, pauwi. Na-order na kami guys ng pagkain. Hinihintay na lang namin. Hindi ko na na-video yun sa loob kasi madaming tao din doon. Guys, yung pagkain namin. Ayan guys, kain na tayo kasi honestly, hindi naman talaga ako gutom. Kaya tapos kumain pa kami ng ng yogurt. So, lalong hindi ako nagugutom. Kaso, ito talaga yung pinunta ko dito sa sa Musharraf. Kaya ayan, nagsalad na lang ako. In order ko. Ayan, salad na lang. Tapos kay Adham yung burger. Dito na kami pumwesto sa labas kasi madami ng tao sa loob at ayoko din mag-video doon dahil baka may matamaan tayong ibang tao. Dito nga merong mga dumadaan-daan pero pwede ko namang i-blur yung kanilang face kaya okay lang naman. Saka saglit lang din naman ako nag-video dyan. Ang laki ng McDonald's nila dito at ang ganda din ng loob. Very social siya. Habang kumakain nga kami, may biglang lumapit na isang grupo sa amin. Yung babae, kinausap ako, sabi niya kung pwede daw silang sumunod sa upuan namin. And sabi ko naman, okay lang naman. Saka mabilis lang din naman kami kumain. Akala nga niya ibang lahi ako dahil nga nakahijab ako. Kaya nung una, hindi ko siya maintindihan kung nag-i-English ba siya or siguro nahihiya siyang magsalita, kaya ganun. Pero nagtaka ako, nagbago ata ang isip kasi umalis din sila. Nagmadali pa naman ako kumain para lang makaupo sila. Pero okay lang yun kasi gabi na naman at kailangan na namin umuwi. Kumain, pauwi na kami ngayon. Nandito kami sa metro ng Musharraf. Busog na busog ako guys. Kunti lang ang kinain ko pero busog na busog ako. Grabe. Prepare ako guys ang aking gamit dahil may collab ako ngayon. Ito yung gamit kong camera, Canon M50. Hindi ko sure kung gagamitin ko siya pero dadalhin ko lang. Tapos ito yung lumang-luma ko ng tripod kasi nasira yung bago kong tripod kaya balik ako dito. Ayan nga, iba na yung yung ulo nitong tripod ko kasi nasira na yan. Matagal na kasi yan. Tapos charge ko na din yung lapel ko kasi baka gamitin ko din. Bahala na, basta dadaling ko na lang.
Hinihintay ko lang guys ma-charge yung aking mic at aalis na ako maya-maya kasi ang call time ko is 12 o'clock. 11:30 na. Pero kasi malapit lang sa amin yun and mag-Uber naman ako. So siguro mga 10 minutes lang naman yung more or less kapag nag-Uber ako. So labas na tayo guys. Nakatawag na din ako ng Uber. So let's go. Go guys. Labas na tayo. Wait lang nga. Ako guys, and ito yung kailang restaurant, pakita ko sa inyo. Ayan, nandito ako ngayon sa Bin Mahamud sa Grizilla Restaurant. Wala pa yung may-ari, piniprepare pa yung food, kaya nandito ako sa labas para mag-video para makakuha ako ng mga clips. Ito yung restaurant nila, pero maganda naman. Lumabas ako guys kasi pupunta ako supermarket kasi nagpe-prepare pa lang naman sila sa loob. So hanap mo na ang supermarket. Bibili ako ng load kasi wala akong load. Hindi ko alam kung kung saan yung pinakamalapit na supermarket ngayon. Alam ko banda dito lang eh. Pero ayan, ang init pa naman. Diyos ko, yung makeup ko matutunaw. Oh my God. Saan kaya may malapit na supermarket? Lalakad tayo. Ginamit ko na yung tripod ko para ayan naman makita nyo yung nilalakaran natin. Bin Mahamud area to guys. Ayun nga tayo, may supermarket ata sa malapit. Check natin. Guys, may nahanap tayo. Pasok tayo. Okay. Hindi ako ng load guys. For only? Only cash. No Cash? Okay. Get cash. How much then? For 20 real. Sa kabila na ako ng load pero dinirect na nung may-ari yung load sa cellphone ko. Ito, hindi ko alam kung para saan to. Baka siguro pag nagka-problema. Yan, balik na tayo doon. Ito guys, yung food nila dito. Yung sinerve nila sa akin. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Mamaya tanungin ko. Tapos na ako guys. Papunta naman ako sa school ng anak ko. Dahil susunduin ko siya ngayon. Katatapos ko lang, ang tagal kong nagstay doon kasi ang tagal kong nakipagkwentuhan doon sa may-ari. Pilipino din yung may-ari noon. Masarap yung food nila, in fairness. And kabubukas lang pala nila, hindi pa namin alam kung ano yung restaurant na yun kasi kabubukas pa lang nila pala noong December. So ayun, ang tagal kong nakausap yung may-ari. Ang bait ng may-ari, saka batang-bata pa yung may-ari, 26 years old lang siya. Ilalagay ko lang dito sa side na to yung ginawa kong video doon kasi hindi na ako nakapag-vlog dahil nga na-busy na din talaga ako. Tapos kumain na din ako. After kong kumain, ayun, nakipagkwentuhan na sa akin yung may-ari. Kaya hindi na ako nakapag-vlog talaga. Guys, kanina pa ako nakauwi tapos nakatulog na din ako. And alam nyo ba, may natuklasan ako. Itong mascara na to guys, sobrang ganda pala nito. First time ko kung gumamit na mascara from O2O. Kasi yung mga ginagamit ko doon, yung blush on, eyeshadow, and lip tint, and basta mga lipis nila nagamit ko. And guys, grabe, as in. Simula 11 AM hanggang natulog ako at nagising na ako lahat-lahat, wala akong smudge na nakita dito sa under eye ko. Sobrang nagulat talaga ako kasi yung mascara na ginagamit ko before, kaya nag-stop akong gumamit ng mascara dahil nga yung mascara ko from Essence,
Pagkalagay ko pa lang guys, after less than an hour, makikita ko na yung parang may itim-itim na ako sa under eye. So, inisip ko talaga kung anong mascara yung bibilihin ko dahil nga ayoko na nang nag-i-smudge sa mata ko kasi ang itim na nga ng eye bag ko guys, nakita nyo naman ang itim na ng under eye ko, tapos ganun pa yung mascara ko, magmumukha talaga akong panda sa labas. Kaya trinay ko lang to. Actually, kagabi ko lang siya binili. Tapos, sinabi ko nga dun sa seller kung nag-i-smudge ba to. Tapos, hindi pa niya masyadong ma-explain ng maayos. Ganun. And then, sabi niya, basta, matagal nga daw tong, sa mata. Hindi nga daw to basta-basta tatanggal. 3 araw pa nga daw niya tong nagagamit. Nasa mata pa din niya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Baka hindi siya gumagamit ng makeup remover. Kaya hindi umaalis. Kanina, naghilamos na ako. Nakita nyo naman, wala na akong makeup. Pagka hilamos ko guys, ang dali lang din niyang tanggalin kasi gumamit ako ng balm remover. And yung essence guys, sa ginagamit ko, kahit gumamit na ako ng balm remover, hindi siya talaga natatanggal. Tapos nag-smudge siya sa buong mata ko. Hirap na hirap akong tanggalin. Pero ito, ang tagal na sa mata, sa pilik mata, ang dali pa niyang tanggalin. Hindi din siya kumalat sa mata ko ng ganyan. Isang kuskus ko lang sa kanyang ganyan, nawawala na siya. Ano ata to? Tubing? Yung tinatawag nilang tubing? Hindi ako sure kung ito yun. Basta ito siya Ultra Bushy Waterproof Mascara. Ang ko lang dito, ang napansin ko, medyo nagka-clump siya. Pero hindi naman masyado kapag binild mo lang siya ng binild. Ayun. Medyo nagka-clump na siya. Pero kapag one coat, second coat, okay siya. Saka makapal yung niya, yung mascara niya. Black na black talaga siya. At the same time, nakita nyo naman sa video ko kanina, di ba? Yun yung gamit ko. Tapos, ang tawag doon, ang napansin ko din, mapapansin yung sa pilik mata ko guys, sobrang iksi lang. And talagang, ayan, lang siya. Hindi siya masyadong nakikita kung di mo ilalapit yung camera. Nagustuhan ko talaga siya kasi para kang naka-falsy na din. Highly recommended ko to sa inyo. Kung ayaw nyo din magmukhang panda, ito ang gamitin ninyo.